Magandang araw po mga ginigiliw namin mga taga-subaybay. Meron po akong kwentong narinig. Isang araw, bagong natapos ang pari sa kanyang pagmimisa, may isang batang lumapit at nagtanong, Father, iskriba ka ba? Sabi ng pare, nung marinig niya yung tanong ng bata, siya ay napag-isip. Anong ibig mong sabihin? Tinanong niya ang bata. Anong ibig mong sabihin na ako ay eskriba? Di ba, Father, sabi yung mga eskriba ay gustong-gusto yung mahahabang mga panalangin. Tapos meron po, Father, na gustong-gusto nila magsuot na mahahabang damit. Eskriba po ba kayo? Sabi ng pare, hindi ako eskriba. Ako ay isang pari. Pero ang nais ko ay ipagdadasal mo ako, ha? Araw-araw para ako ay hindi maging iskriba. O nga naman, kung ating tatanungin, sa ating ebanghelyo ating narinig, tinanong ng mga pari at mga iskriba at matatanda kung anong kapangyarihan na ginagawa ni Jesus ang mga bagay na kanyang ginagawa. At napakaganda rin na makita na si Jesus sa pagtatanong na ito ng mga eskriba at ng mga punong pari ay hindi niya tinugon ang kanilang katanungan dahil hindi naman nila na tugunan ang tanong ni Jesus kung si Juan ba ay kaninong kapangyarihan gumagawa, ito ba ay dahil sa grasya ng Diyos o dahil sa mga tao. Pero kung titingnan natin ang ginagawa ni Jesus na paglilingkod na ministeryo ay ipinapakita ang tunay na ugali ng isang leader, ng isang naglilingkod para sa sambayanan. At napakalaking tukso para sa isang pinuno na kapag siya ay sinusunod ng maraming tao, na kapag ang kanyang salita ay pinakikinggan, nagkakaroon kadalasan ng ere o tumataas ang kanyang pagtingin sa sarili at minsan nagiging mayabang, nagiging mapusok, nagiging ibig sabihin ay siya na ang pinakamakapangyarihan at laging ninanais ang mga papuri, ang mga pagtingin ng mga tao. Ngunit kung titingnan natin ang mga halimbawa ni Jesus sa paglilingkod ay hindi kailangan ang kilalanin ka ng mga tao na pinakamakapangyarihan, na kailangan lahat ng iyong salita ay pakikinggan. Ngunit ipinakita na Jesus sa simple at maliliit na bagay na iyong ginawang mabuti para sa iyong kapwa. Ito ang magbibigay sa iyo ng karangalan, na ito ang magbibigay sa iyo ng authority to teach, na kapangyarihan na magturo. Ang ating halimbawa sa pamumuhay, paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, paglingap sa mga aba at mga api, ito ay mga simpleng bagay na mabuti na pag nakita ng tao, sila ay matututo. Sila ay gagawa at susunod sa iyong mga halimbawa. Tulad na lang ng halimbawa ni San Francisco ng Assisi, ang isang kanyang kabrader o kasamahan sa komunidad ay kanyang inimbitahan na pumunta sa isang lugar upang sinabi niya mag-preach o magpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay pumunta. Sila ay naglakad. Sila ay lumibot sa buong bayan. Pero wala naman salitang ginawa. Kundi nang sila ay makauwi, tinanong ng brother kay St. Francis, sabi mo, Brother Francis, tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo ay mag-preach. Pero tayo naman ay naglakad lang. Tayo naman ay humipo lang sa mga tao at nagpala ng mga bata. At nandun lang kasama nila.
At ang sinabi ni San Francisco, kung tayo magpapahayag ng salita ng Diyos, kung kinakailangan gumamit ng salita. Ngunit, ibig sabihin, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Kaya nga, nang makita ng mga tao, ng mga pare, ng mga eskriba, ang ginagawa ni Jesus, at sila'y namangha sa pagpapahayag na ginawa ni Jesus, sa kanyang paglingap, sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, tinanong nila, on whose authority? Sino nag-utos sa iyo? Kaninong kapangyarihan? Bakit? Kailangan bang sabihin kung sino ang may sabi ng utos at kailangan pa nating sumunod? Nakatanim sa ating puso ang utos ng Diyos. At ang utos na ito ay ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa-tao katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang utos na ito na itinanim sa ating puso ang siya nag-uudyok at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa ng mabuti at piliin ang tama. Nalingapin ang mga aba, tulungan ang mga nangangailangan, pakainin ang mga nagugutom, at tulungan ang mga may sakit. Lingapin ang mga nasa bilangguan. Ito ay pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito ang ibinigay sa atin na gawain ng Panginoon. Kaya nga, maganda na sundan natin si Jesus dahil siya ang ating halimbawa, ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para gawin ang tama at mabuti. Mga kapatid, hinihimok tayo ng ating Panginoon, piliin natin ang mabuti, iwasan ang masama.